Sa sandaling ito, ay nakarating na si Jin Ki-hong sa grupo ng mga tao. Kaya nang makita siya ng mga ito, ay agad silang sumigaw upang pigilan siyang makalapit sa mga returnees, lalong-lalo na sa leader nila. Pero sa kabila ng kanilang pagsisikap, ay nagawa pa ring makalusot ni Jin Ki-hong at nakarating na nga sa kinaroroonan ni Yeonmi. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, ay isang lalaki ang hamarang sa kanya. Kaya agad niya itong inapakan sa kanyang mukha at tumalon patungo sa ibabaw ng entablado. At habang ginagawa niya ito, ay naghanda na rin siya ng isang pag-atake. Pero sa kabila nito, ay hindi na bahala si Yeonmi. At sa halip, ay sinabihan pa nga ito na masyadong malakas ang loob. Pagkatapos ng sabihin ito, ay nagpakawala din siya ng sarili niyang atake na agad tumama sa leeg nito at nagpahiwalay ng kanyang ulo sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, matapos masaksihan ng matandang lalaki ang nangyari, ay natulala ito at niyakap ang kanyang anak. Napuno siya ng pag-aalala dahil matagal na niyang kakilala si Jin Ki-hong. Habang sumisigaw naman ang matandang ito para sa kanyang dating kaibigan, ay sinabi ni Yeonmi na dahil sa ginawa niya, ay medyo kumalma na ang lugar. Kaya sinabi niya sa mga tao doon na ipagpapatuloy na nila ang nakatakdang pagdating ng kanilang Panginoon na si Lutra sa mundong ito. Pagkarinig naman nito, ay nagsimulang umiyak ang mga deboto doon at nagsimulang manalangin sa pagdating ng kanilang Panginoon, at hinihiling pa nga na palayain na sila sa kanilang dinaranas na paghihirap sa mundong ito. Habang ginagawa nila ito, ay nagsimulang mahulog sa ibabaw ng stage ang mga sundalong sumugod kanina. At habang naiipon ang mga ito, ay lumabas na rin ang dalawang anghel. Sa sandaling iyon, ay mapapansin na buhay pa ang mga sundalong ito at tila ang kanilang enerhiya ay nagsisimula ng lumabas mula sa kanilang katawan. Habang nangyayari ito, ay natulala naman ang mga tao sa kakaibang kaganapang ito. Samantalang ang matandang lalaki naman ay napatanong kung ano ang nangyayari. Nang marinig naman ito, ay napatingin sa kanya si Yeonmi saka sinabi na upang tuluyang makababa sa kanilang mundo ang kanilang Panginoon, ay kailangan nilang mag-sacrifice ng mga tao upang mabuksan ang isang gate kung saan lalabas ang kanilang Panginoon. Idinagdag pa niya na maswerte sila dahil mayroong mga kusang nagpunta sa lugar na ito para ihandog ang kanilang mga sarili bilang alay sa kanilang Panginoon. Pagkatapos sabihin ito, ay sinimulan na nga niya ang pagtawag sa kanilang Panginoon na si Lutra. At sinasabi pa nga na iniaalay niya ang laman at dugo ng mga sundalong ito para sa kanyang pagdating. At gaya nga ng kanyang inaasahan, ay nagsimula na ngang mabuo ang isang malaking magic circle sa ibabaw ng mga sundalong iyon. At matapos itong tuluyang mabuo, ay nagsimula namang sumigaw at humingi ng tulong ang mga sundalong nasa loob nito. Sa kabilang banda, ay nagsimula namang magsigawan na parang wala sa kanilang mga sarili ang mga deboto dahil sa kanilang mga nakikita. Samantala, habang ginagawa nila ito, ay nagsimula na ring matuno ang mga sundalo, at kalaunan, ay naglaho na parang alikabok. At nang tuluyan nang mawala ang mga ito, ay sinabi ni Yeonmi na ang kanilang Panginoon ay darating na. Habang sumisigaw naman ang mga deboto sa ibaba para sa pagdating ng kanilang Panginoon, ay nakonsensya naman ang matandang lalaki at sinabi na hindi ito ang kanyang ninanais na mangyari noong pumunta siya dito. Pagkatapos nito, ay nagsimulang magdilim ang kalangitan at mula dito ay lumitaw ang isang liwanag at bumagsak sa kinaroroonan ng mga deboto. Samantala, sa lugar naman sa loob ng Pantheon, ay makikita ang grupo ng mga apostol ni Daesung na inaatake ang ilang mga anino ni Satan. Sa sandaling iyon, ay ginamit ni Choyong ang kanyang kakayahan, na Extreme Yin Rampant Ice Flower, na agad na tumama sa ilang mga anino. Kasunod nito, ay ginamit naman ni Dong Chol ang kanyang kakayahan na Ultimate Heavenly Strike, na agad ding tumama sa halos lahat ng mga anino na umaatake sa kanila. Nang masaksihan naman ni Daesung ang kanilang mga ginawa, ay ngumiti siya at sinabi na hindi na rin masama ang kanilang ipinapakita. Pagkatapos nito, ay nagsimula namang maghanda ng kanyang susunod na pag-atake si Daesung sa kanyang itaas. At dahil sa laki at lakas ng liwanag na nagmumula dito, ay hindi mapigil ang mapapikit ni Dong Chol at ni Choyong dahil sa sobrang liwanag. Sa pagkakita naman ng mga nangyayari,
ay ginamit ni Soyeon ang kanyang kakayahan na Curse of the Black Veil. At dahil sa ginawa niyang ito, ay nabalot nito ang nagliliwanag na atake ni Daesung. Sa pagkakita nito, ay sinamantala na ni Aslan ang pagkakataon upang magsagawa ng kanyang sariling atake, ang kanyang nuclear punch. Sa pagkakita naman nito, ay agad na gumawa ng barrier si Daesung sa kanyang paligid upang protektahan ang kanyang sarili. Pero habang ginagawa niya ito, ay muli namang umatake si Dong Chol at ginamit ang kanyang kakayahan na ball tackle na direktang tumama kay Daesung, na agad din namang nagpalipad sa kanya sa di kalayuan. Pero hindi pa doon natapos, dahil sinundan pa ito ni Soyeon ng kanyang Sea of Curses, na nagresulta naman sa malakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Daesung. Samantala, matapos masaksihan ang nangyari, ay sinabi ni Dong Chol na ginawa lamang nila ito dahil sa utos ni Daesung na labanan siya na may intensyong tapusin siya. Kaya tinanong niya ang kanyang mga kasama kung sa kanilang palagay ba ay okay lang si Daesung. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Choyong na marahil ay na-shock ng gusto ang kanilang leader dahil sa kanilang combination attack. Pero iba ang opinyon ni Soyeon, dahil sinabi nito na hindi man lang nila nagalusan ang kanilang leader. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay nagulat ang kanyang dalawang kasama. At nang tingnan nga nila ang kinaroroonan ni Daesung, ay nakita nila ang isang anino na lumipad mula doon. Kasunod nito, ay nakita nila si Daesung sa itaas na nakalutang, hawak ang dalawang bilog na bola ng enerhiya, at sinimulang pagsamahin ang dalawang ito. Habang unti-unting nagsasama ang dalawang bola ng enerhiya, ay awkward na ngumiti si Dong Chol at tinanong ang kanyang mga kasama kung sa palagay ba nila ay sa kanila gagamitin ni Daesung ang atakeng binubuo niya. Pero habang iniisip pa niya ito, ay biglang nabigo si Daesung sa kanyang ginagawa. Kaya disappointed niyang tiningnan ang kanyang dalawang kamay at naisip na kailangan niyang mabuo kaagad ang ataking ito upang makagawa siya ng isang malakas na atake laban kay Lutra. Samantala, habang iniisip pa niya ito, ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. At nang sagutin niya ito, ay nalaman niya na ito ay si Chan Ho. Kaya tinanong niya kung ano ang kanyang kailangan. Agad naman siyang tinanong ni Chan Ho kung nasaan siya ngayon. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Daesung na siya ay nasa loob ng kanyang pantheon. Nang marinig naman ito, ay natatarantang sinabi ni Chan Ho na sila ay nasa matinding panganib dahil nagpakita na si Lutra. Nagulat naman si Daesung sa balitang ito at tinanong kung seryoso ba siya, dahil hindi niya inaasahan na ganoon kadali itong lilito. Mahilig ka bang manood sa phone habang nasa labas? Ito ang gadget na hindi mo alam na kailangan mo. 3-in-1 Bluetooth speaker, power bank, at phone stand. HD sound para sa movie feels, hindi ka na malolobat. Hands-free pa habang nanonood at higit sa lahat napakamura pa. At kung gusto mo ng full chill setup, may Bluetooth headphones din, walang sabit, all comfort. Plus, portable handheld fan para kahit mainit, cool ka lang. Check mo yung link sa description. Promise, sulit lahat to. Samantala, sa kinaroroonan naman ng mga deboto, ay makikitang ang liwanag na nagmula sa kalangitan ay tuluyan nang bumaba sa gitna ng entablado. At habang unti-unting nawawala ang usok, ay nakita na nga nila ang isang nilalang na nag-uumapo sa kapangyarihan. Dahil dito, ay nagsimulang lumuhad si Yeonmi at tinawag ang nilalang na ito bilang ang kanilang Mother of Creation, na si Lutra. Dahil naman sa narinig nilang ito, ay nagsimula na ring mag-iyakan ang mga deboto at sinimulang purihin ang kanilang Panginoon. Maging ang nanunood sa live broadcast na ito sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimula na ring purihin ang pagdating ng kanilang Panginoon sa mundo. Samantala, nagsimula ng kumilos si Lutra. At ang una niyang sinabi ay pakinggan siya ng mga mabababang nilalang sa mundong ito. Saka sinabi na ang kanilang alay sa kanya ay masyadong kulang para manatili siya sa mundong ito. Pagkasabi nito, ay nagsimula siyang mag-ipon ng kapangyarihan sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos, ay sinabi na siya, bilang namamahala sa lahat ng mga nilalang, ay kinakailangan pa ng mas maraming alay para mapanatili ang kanyang anyo. Kasunod nito, ay nabuo na nga sa kanyang harapan ang isang magic circle. Pagkatapos, ay bigla itong tumawa ng nakakatakot, sinasabing kailangan pa niya ng maraming buhay. Pagkasabi nito,
ay nagsimulang mapaligiran ng nagtataas ang haligi ng apoy ang mga tao sa lugar. Dahil dito, ay nakaramdam ng sobrang init ang mga tao sa loob nito, na parabang tinutunaw na ang kanilang mga katawan. Habang nahihirapan naman sa kanilang sitwasyon, ay labis na naguluhan ang mga taong ito at napatanong pa nga kung ano ang nangyayari. Pero nang makita nila na unti-unti nang nalulusaw ang iba pa nilang kasamahan, ay napagtanto nila na hindi isang Diyos ang kanilang pinapunta sa kanilang mundo, at sa halip, ay isang halimaw, o mas tama pang ang tawagin itong isang demon. Dahil naman sa pagkaunawa sa napakalaki nilang kamalian, ay agad na nagmungkahi ang ilan na tumawag sa Hunter Association para humingi ng tulong. Ngunit agad itong kinontra ng isa, sinasabing ang mga miyembro nito kanina lamang ay na-wipe out na. Kaya sa huli, ay wala na silang nagawa kundi ang magpanik at subukang tumakas mula sa napakasamang sitwasyon na kinaroroonan nila. Sa kabilang banda naman, ay makikita ang matandang lalaki na tumatakas mula sa lugar na iyon dala ang kanyang anak. At habang ginagawa niya ito, ay pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon, dahil para sa kaligtasan ng kanyang anak ay gagawin niya ang kahit ano. Kaya kailangan din niyang makaalis kaagad sa lugar na ito. Habang nagpapanik naman ito sa pagnanais na makatakas sa lugar, ay tinanong siya ng kanyang anak kung saan sila pupunta. Sinabi naman nito na dadalhin niya siya sa isang ligtas na lugar, kaya magtiwala lamang ito sa kanya. Sa kabila naman ng kanyang mga sinabi, ay nangatwiran ang bata na tinatawag na siya ngayon ng kanilang Panginoon. Sa pagkarinig naman nito, ay nag-aalalang sinabi ng matanda na huwag itong makinig, dahil siya ay kanyang anak at sa kanya lamang siya dapat makinig. Kasabay naman nito, ay nagsimula pang lalong tumindi ang apoy sa paligid. Kaya nang tumingin siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan na deboto, ay hindi siya makapaniwala sa sinapit ng mga ito. Ngunit sa sandali ring iyon, ay mayroong lumitaw sa kanyang harapan. At dito nga, ay nagugulat niyang nakita na iyon ay walang iba kundi si Daesung, na nagtatakang tinanong kung ano ang ginagawa ng matandang ito dito. Sa kabilang banda, ay nag-aalala namang tinanong ng matanda ang kanyang sarili kung ano ang ginagawa ni Daesung dito at kung nandito ba ito para tapusin ang mga returnees na katulad ng kanyang anak. Habang iniisip pa niya ito, ay bigla namang tinanong ni Daesung ang batang hawak niya. Kaya agad siyang pinagpawisan ng husto at mahigpit na niyakap ang bata. Nagpatuloy naman sa pagtatanong si Daesung, at tinanong kung ito ba ay isa ding returnee. Agad namang tumutol ang matanda, sinasabing hindi niya pwedeng saktan ang batang iyon. Nang makita naman ni Daesung ang determinasyon sa mga mata nito, ay sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na hindi na niya kailangan itong pagtuunan ng pansin. Dahil kalaunan ay maglalaho rin naman ito ng kusa, pagkatapos nito, ay tuluyan na nga siyang umalis at iniwan ng mag-ama, at napatanong na lamang ang matanda kung talaga nga bang pinabayaan na lamang siya ni Daesung, na para bang hindi niya sila nakita. Kasunod nito, ay tuluyan ng tumakbo ang matanda palayo, habang sinasabi sa kanyang anak na aalis na sila sa lugar na ito at dadalhin siya sa isang ligtas na lugar. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!